Tayo po ay dadako na sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. So natutuwa po tayo sa ilang response na na-receive po natin kanina bago po yung worship service, na sila daw po ay napagpala doon sa nakaraan po nating pag-aaral, sabi ko, nakalimutan ko na nga kung ano yung nagkaroon na natin nakaraan. Pero siya, nagkaroon ng ganun kamilis ang Holy Spirit, Hindi natin alam kung paano ito gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero sabi ko, kapatid, sana mapagpala ka pa din ng pangangaral ngayon, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kahudasan, panghuhudas ni Judas, So, praise God. So, tayo po ay makibukas sa aklat po ng Juan. So, tutuloy po natin yung series dito. John chapter 13, verses 21 to 30. John chapter 13, verses 21 to 30. So, ako po'y babasa sa salin ng Ang Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa Espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Ang mga alagad ay nangagtinginan na nangag-aalinlangan kung sino o kanino niya sinasalita. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsasawsaw o ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Hindi nga natalastas ng sino man na sa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. Sapagkat iniisip ng ilan na sapagkat si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. Nang kanyang matanggap ang subo, ay umalis agad at nooy gabi na. Murihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita at ngayon yung mapapakinggan natin. Dalangin po natin na ito'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Judas exposed. Mga kapatid, naranasan nyo na po bang matraidor ng isang mahal sa buhay? Yung tipong sa kabila ng mga kabutihang ginawa ninyo sa kanya, nakuha pa niya kayong pagtaksila na siraan sa iba. Wala yung bang nabibiktima niyan? Hindi po ba sobrang sakit sa pakiramdam? Hindi po ba sobrang nakakagalit at nakakayamot, if we will just be honest to ourselves? At sobrang nakaka-high blood. So po, hanggat maaari, ayaw po nating makasalubong yung mga taong iyon sapagkat naiinis tayo sa pagmumukha nila. Diba? Napaka-plastic. Yan marahil ang rant natin sa ating mga sarili every time nakikita po natin yung mga tao pong iyon. Lalo na kapag naiisip natin ang mga ginawa nila, mga sinabi nila sa likuran po natin. Hanggat maaari, mga kapatid, ayaw nating mag-cross ang ating mga landas. Ayaw nating silang makasama at kagalakan po natin. Sa aminin man mo natin at hindi, kagalakan po natin na mabigo sila at mapahamak. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Pero pastor, ang sinasabi naman, salit na ipamina ko yung galit sa bibig. Pinagdadasal ko na lang sana, palain ka pa. Amen. At ganyan po yung makikita nating tugon ng ating Panginoong Jesus sa mga oras na ito.
makikita natin na hindi ganun ang response ng ating Panginoon, yung binabanggit ko kanina, kundi yung response niya ay kamukha nung naging response ni Ate Emma, no, sa mga taong nanghuhudas sa kanya. Ano po? Of course, hahatulan si Judas isang araw, nakasulat po yan, dahil po yung kanyang ginawa ay malaking kasalanang maituturing, pero sa sitwasyon pong ito na atin pong binasa kanina, makikita natin na naging maayos pa rin ang pakikitungo ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya. Sa mga talatang ating pinag-aralan noong mga nakaraan in verses 1 to 20, nakita po natin doon na kasama si Judas sa mga hinugasan ng paa ng ating Panginoong Hesukristo. And then, sa mga talatang pinag-aaralan po natin ngayon, which is verses 21 to 30, kasalo pa niyang kumakain ang Judas na isang araw ay manghuhudas sa kanya. Kahit sa simula pa lamang, alam na po at kilala na po niya ang pakay nito at kung sino ang Judas na ito na tatraidor sa kanya. Alam pong lahat ito ng ating tagapagligtas, gaya na makikita niyo po sa mga talatang ating pinag-aaralan kung paanong nalalaman din po niya kung sino-sino sa atin ang patuloy na nagtatraidor sa kanya, gaya po ni Judas. Kaya naman po, ang main idea ng sermon po na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay ito. Nakikilala ni Jesus kung sino-sino ang nagtatraidor sa kanya. Nakikilala ni Jesus kung sino-sino ang nagtatraidor sa kanya. So makikita po natin iyan sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayong umaga na hinati ko lamang po sa 4 na bahagi. So yung narrative na ito, yung kwento na binasa natin kanina ay mayroong 4 parts sa sermon po na ito. Una, nakikita natin ang propesiya ng pagtatraidor. Ang propesiya ng pagtatraidor in verse 21. Pangalawa ay ang paghahanap sa traidor in verses 22 to 25. Pangatlo ay ang paghahayag sa traidor in verses 26 to 27. At panghuli ay ang pag-alis ng traidor in verses 28 to 30. Ang propesiya sa pagtatraidor, ang paghahanap sa traidor, ang paghahayag sa traidor, at pag-aalis ng traidor. Sabi ko sa inyo mga kapatid, puro katraidoran ating pag-uusapan sa umaga pong ito. So isa-isahin po nating pag-aralan mga kapatid. Una po ay ang propesiya ng pagtatraidor. Ang propesiya ng pagtatraidor. Please note verse 21. Tingnan niyo po ang sabi po diyan sa verse 21. Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. So sa talata pong ito, mababasa natin na matapos daw pong masabi ni Jesus ang kanyang mga sinabi sa kanyang mga alagad na magpakumbaba, maglingkuran sa isa't isa, gaya po ng napag-aralan na po natin nung nakaraan in verses 1 to 20, meron pong matinding pasabog ang ating Panginoong Hesukristo sa talatang ito. Ito po ay ang katotohanan. Yung pasabog po niya ay ang katotohanan na isa daw po sa kanyang mga alagad ang siyang magtatraidor sa kanya. Dito po mga kapatid, nakita natin na hindi po pala nabibigla ang ating Panginoong Hesus tungkol po sa mga magtatraidor sa kanya. Kilala na po niya sa simula pa lamang sapagkat bilang Diyos, nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay. Magagawa po ng alagad na ito na linlangin ang mga kapwa niya alagad, ngunit hindi po niya kayang linlangin ang ating Panginoon na nakakabasa ng puso ng tao. In the same manner, na malilinlang po natin ang ating mga kasamahan sa church, ngunit hindi po natin malilinlang at mapaglilihiman ang ating Panginoong Hesukristo. Basang-basa niya tayo, mga kapatid. Hayag sa Kanya ang mga ginagawa natin sa dilim. Kitang-kita niya ang nilalaman sa mga oras na ito ng ating mga puso. Maliban po sa propesiya ng ating Panginoong Jesus tungkol sa magtatraidor po sa Kanya, ipinahayag din po niya ang kanyang nararamdaman sa pagkakataong ito.
Ano po yung nararamdaman ng ating Panginoong Hesus? Sabi doon sa verse 21, siya daw po ay nagugulumihanan, o sa mas mababaw na Tagalog, nababagabag ang kanyang puso. Bakit po nababagabag ang puso ng ating tagapagligtas? Binanggit po niya ang dahilan in this particular context. Ito daw po ay sapagkat isa sa kanyang mga alagad ay magkakanulo sa kanya, o isa sa kanyang mga alagad ang magtatraidor sa kanya. And I mean, can you imagine yung stress at bigat na dala sa puso ng ating Panginoong Hesukristo? Maliban po sa nakikinikinitan na niya, yung matinding parusang daranasin niya sa kamay ng mga Romano para kanyang bayaran ang ating mga kasalanan. Ngayon pa lamang po ay nababasa na natin na nagsisimula na po ang pagdudursa ng ating Panginoong Hesukristo, habang araw-araw niyang nakikita ang isa sa kanyang alagad na itinuring niyang matalik na kaibigan na magtatraidor sa kanya. Can you imagine the situation? No? Akala nung taong nakikipagplastikan sa'yo, no? Hindi mo alam na pinaplastic mo siya. Pero kay Jesus Christ, alam niya eh. Di ba tayo minsan napakahirap na pakitunguhan. Alam ko, tinatraidor ako nito pag nakatalikod ako eh. Di ba? Pero si Jesus Christ, day one pa lang na makasama na niya si Judas, alam na niya na ito yung magtatraidor sa kanya. So can you imagine yung stress, yung hirap na dulot sa puso ng ating Panginoon Jesucristo ng mga panahon pong ito. So dito po, natutupad yung pinopropesiya sa awit 41 verse 9. By the way, ito po ay bahagi pa rin ng fulfillment ng propesiya doon na sinitas na po ng ating Panginoon Jesucristo doon sa verse 18, kung saan ang kasado daw po niyang kumain ng kanyang tinapay, siya din daw po magtataas ng sakong sa kanya, o sisipa o tatagyak sa kanya. Yan po yung ibig sabihin ng magtataas ng sakong sa kanya. Sisipa o tatadyakan siya. So sa konti, kung babalikan natin yung pinanghugutan ng talatang iyon in awit 41, mababasa po natin doon na napakaraming pinagdadaan ng paghihirap at pag-uusig ni Haring David mula sa kanyang mga kaaway noong panahon pong iyon. Ngunit isa po sa nagpasakit ng husto sa kanyang puso ay yung taong tinuturing po niyang malapit na kaibigan, na pinapakain pa daw niya di umano sa kanyang mga kamay, ay siya din pong palang ahas na tutuklaw sa kanya isang araw, o tumuklaw sa kanya. So sabi nga po, wala pong ibang mas makakasakit sa iyo kundi yung mga taong pinaka-pinahahalagahan mo at minamahal mo ng gusto. Kahit kailan, hindi po niya pinagpakitaan ng masama ang kung kahit sino sa kanyang mga alagad. Tinuruan niya sila araw at gabi, pinakain sila at pinagsilbihan, binigyan sila ng kakayanang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga sakit. Itinuring sila ng ating Panginoong Hesus na mga kapatid, at minahal sila ng ating Panginoong Hesus ng totoo, ng walang halong kaplastikan. Ngunit ang laking dagok nito sa puso ng ating Panginoong Hesus, na kahit pawang kabutihan lamang ang kanyang ginagawa para sa kanila, nakuha pa rin siyang traidorin ng isa sa kanila. Kaya wag na po kayong magugulat, mga kapatid at mga minamahal, kung bakit may mga tao na kahit anong gawin ninyong kabutihan sa kanila, kay balis pa rin po nila kayong talikuran at siraan sa iba. No? Kasi kung ang ating Panginoong Hesus nga po na banal at perpekto, ay nagawa pa rin traidorin ng isang ito, so gaano pa kaya tayo ng mga taong makasalanan at maraming kapintasan na hindi magagawang traidorin ng iba? Na hindi lang po nabibigatan ng loob ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa nakikita niyang pagtatraidor ng isa sa kanyang mga alagad, nabibigatan din ang kanyang loob dahil sa tindi ng kasalanang nakikita niya sa taong magtatraidor sa kanya. Every time na nakikita niya si Judas, nandidiri siya sa kasalanang gagawin ni Judas. Po, noong nagpunta po kami sa Cavite 2 weeks na nakakaraan, dahil po ay dumalo sa isang conference po roon, kasama po ang ilang mga pastor sa Sovereign Grace churches, at nung kami po ay pauwi na, so isa po sa aming mga kasamahang pastor ay naiihi na, kasi yung maintenance pala na iniinom niya ay
nakakapagpaihi. Ano? So sa madaling sabi, ni-request niya sa aming driver na si kapatid na Romel, kung kilala ninyo, na huminto sa isang gasolinahan para siya ay makaihi. Sabi namin, total, iihi naman na si Pastor, umihi na rin tayong lahat para isang ihian na lang. So habang kami nakapila sa CR, malayo pa lang naamoy na po namin yung maalingasaw na panghinong CR. No? So dahil walang tubig, wala yatang nagme-maintain, kaso ihi na kami, so we have no choice, pero umihi pa rin doon sa CR. So habang umiihi po kami, hindi kami humihinga. Kasi gusto na namin talagang matapos yung aming pag-ihi nang makaalis na kami sa lugar na yon. And mga kapatid, kinuwento ko yan kasi ganyan ang pakiramdam ng ating Panginoong Hesukristo. Araw-araw niyang nakikita ang isa sa alagad niya na manghuhuda sa kanya, at araw-araw siyang nandidiri sa karumal-dumal na kasalanang gagawin niya bilang isang banal na Diyos. Hindi na niya halos matagalan ang alagad na ito gaya ng napakapanghing CR na pinuntahan po namin. Mga kapatid, you have to realize na si Jesus Christ ay hindi lang basta tao. Siya ay banal na Diyos. At kapag siya ay dahil siya ay banal, nandidiri siya at hindi siya makatagal nitingnan ang kasalanan ng tao. So, can you imagine, kasama pa niyang kumakain sa hapag yung tao na magkakasala sa kanya. Ngunit hindi lamang po yun, kinalabutan din siya dahil sa karumal-dumal na kaparusahan na daranasin ni Judas. Dahil po sa kanyang pagtatraidor at pagtalikod kay Jesus, mas mainam pa daw po sa kanya ang hindi na lang ipinanganak, sabi sa Mateo 26:24. At dahil mabuti ang ating Panginoong Jesus at ayaw po niyang magdusa ang sino man, siya po ay kinikilabutan at nabibigatan every time na naiisip po niya yung ganitong mangyayaring kapahamakan kay Judas na magtatraidor sa kanya. Mga kapatid, napakagandang ugali ng ating Panginoong Hesukristo na dapat din ho nating pamarisan. Hindi po ba tayo kinikilabutan at nabibigatan araw-araw kapag po naiisip po natin na isa sa mga anak po natin, asawa natin, o anumang o sino man sa ating mga mahal sa buhay ay mapapahamak sa apoy ng impyerno dahil sa hindi nila pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. So nawa po ay ganito din ang nararamdaman natin para sa kanila na siyang magtutulak po sa atin upang palaging ibahagi sa kanila ang ebanghelyo at hikayatin silang dumalo sa mga gawain kung saan ipinapangaral po ito. Now, matapos pong ihayag ng ating Panginoon Jesucristo ang nakabibiglang pasabog na ito, ang natural po na response ng mga alagad ay hanapin, tuklasin, sino ang traidor. And that will lead us to our second point, ang paghahanap sa traidor. Ang paghahanap sa traidor. In verse 22, ang sabi diyan, ang mga alagad ay nangagtinginan, na nangag-aalinlangan kung kanino siya sinasalita. So matapos daw pong isiniwalat ang pasabog ng ating Panginoong Jesucristo, patapos daw isiwalat ang gagawing pagtatraidor sa kanya ng isa sa kanilang mga kasamahan, nagkaroon daw po ng isang matinding katahimikan ang mga alagad. Nagkaroon ng sabi nga awkward situation, nagtinginan sila sa isa, hindi nila ano ang sasabihin, ano ang sasalitain, awkward. Imagine po ninyo mga kapatid, masaya po sila nagkakainan kasi nung time po na ito ay sila po ay nasa isang, sabihin nating masarap na kainan sa upper room, para silang magkakapamilya, magkakapatid na kumakain, then sasabihin sa kanila ni Jesus, isa sa kanila ay traidor. Can you imagine the situation? So shock po ang lahat, wala pong makapagsalita, hindi po nila alam kung paano sila tutugon sa malungkot na katotohanan ito, hanggang sa sila ay nagbulong-bulungan sa isa't isa. Nasaan ko po nakita yan? Sa parallel text, Matthew 26. No? Pinento ni Mateo doon kung ano ang nangyari na hindi na isinulat ni Juan.
Nagtanungan daw sila isa't isa, ako kaya yun? Ako kaya yun? Pati nga si Judas Makitanong No, kung babasahin niyo yung Matthew 26, sabi niya, ako po ba yun, guro? Alam naman niya sa sarili niya, siya yun. Diba? Pero ganun siya katindi magpanggap. Ganun siya katindi umarte. Akala niya, hindi alam ni Jesus kung sino talaga siya. No? Hanggang sa hindi nakatagal si Pedro, at pinatanong na po niya ito ng personal kay Juan. Tingnan niyo po sa verses 23 to 26. Sa dulang, yun po yung maliit na mesa, kung saan nagkumakain sila ng nakatagilid, nakakwento ko na sa inyo last time, di po ba? Ang pagkain ng mga Hudyo ay nasa una yung kanilang kamay, nasa likod yung kanilang paa habang kumukuha sila ng pagkain. So ganun sila kumain, parang rich kid, So yun ang kanilang kostumbre, na nakuha nila sa mga Romano. So sa dulang, ayun po yun, ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus, na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya, sinenyasan siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. So tanungin mo, sabi niya doon sa tao na yon, sa alagad na yon, sino ba yung sinasabi niya? So ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sino yung sinasabi mong traidor? So habang sila po ay nagbubulong-bulungan sa isa't isa, yung kay Mateo, at hinuhulaan kung sino talaga ang traidor, pinatanong po ni Pedro kung sino siya sa isang alagad na minamahal ni Jesus, na pinapaniwalaan po natin na ang alagad na iyon na nagtanong ay si Apostol Juan, na author ng aklat po na ito, kung bakit papaliwanag po natin sa mga susunod na pag-aaral. So pinatanong po ni Pedro kay Juan, dahil marahil siya po yung pinakamalapit sa pwesto ng ating Panginoong Jesus. Imagine niyo, mayroong mesa. Yung nakikita niyo sa Lord's Supper na sinulat ng isang sikat na pintor, na mayroong isang mesa, tas lahat sila parang naka-family picture. Hindi talaga ganun ang picture ng Lord's Supper. So mali ang larawan po na yon, sapagkat ang pagkain nila ay hindi malaking mesa. Sila po ay nasa maliit na mesa, at sila po ay nakahilig, nakaganere, halos nakadapa sa kanilang pagkain. So dahil nakaganito sila, so naka-island silang lahat. So katabi marahil nasa kaliwa marahil ni Juan ang ating Panginoong Hesukristo. At kaya po nung nagtanong si Juan, you can imagine, nandito ang ating Panginoong Jesus, nakaganito sila. So nilapit lang niya yung kanyang ulo, sino yun, Panginoon? Imagine niyo po? So, yun. Kailangan lang natin pagganahin yung ating imahinasyon paminsan-minsan. Panginoon, sino ang traidor? So habang nagtatalo-talo sila, sino kaya yon? Sino kaya yon? Sabi ni Juan, sabi ni Pedro, tanong mo Juan, tanong mo kay Jesus kung sino yun. Sinese niya, sasabi naman ni Juan, Panginoon, sino po ba yung traidor? So mapapansin niyo po dito na napakagaling pa rin magpanggap ni Judas. Kasi kahit isa sa kanyang mga alagad, hindi siya napagdudahan. Di ba? Alam ko na yan, si Judas yan walang ganun pinagdudahan pa nga nila yung sarili nila kaysa kay Judas. Ako kaya yun? Napakagaling talagang magtago. At ganyan po ang kahirap ma-identify ang peking alagad. Talagang minsan hindi natin sila mahalata. Pero hindi po niya maloloko ang ating Diyos. Gaya na nabanggit ko, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kilala po niya kung sino ang traidor na ito, at kanya itong i-expose sa ilang sandali lamang na makikita ho natin sa pangatlo ho nating punto, ang paghahayag sa traidor. So matapos pong tanungin ni Juan kay Jesus kung sino ang traidor na tinutukoy niya, sumagot si Jesus in verse 26, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. So kung sino daw yung pagtapos daw magsawsaw at bibigyan ng tinapay, siya yung traidor. Kaya nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kanino? Kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. So dito po, na-identify na natin kung sino talaga ang traidor sa mga alagad. Yan po ay walang iba kundi si Judas, na anak ni Simon Iscariote. Bakit po iyan
Bakit po yan dinitalye ni Apostol Juan? Sapagkat mapakarami pong pangalang Judas ng panahon pong ito. Iyan po ay isa sa sikat na pangalan nung unang siglo. In fact, sa New Testament, meron pong 7 hanggang 8 pinangalan ng Judas. Isa sa mga alagad ay si Judas. Isa sa kapatid ni Jesus na sumulat ng isang aklat sa Bagong Tipan ay Judas, si Jude. Judas po talaga ang pangalan niya. Kaya po klaro dito na yung Judas na tinutukoy dito nagtraidor ay hindi yung mga Judas na kilala nyo, kundi si Judas na anak ni Iscariote. So na-identify po ni Jesus sa pamamagitan po, o in-identify po ni Jesus kung sino yung traidor sa pamamagitan po ng pag-abot niya ng sinawsaw na tinapay. Diba? Tinanong siya ni Juan, sino yon? Sabi niya, yung aabutan ko nitong sinawsaw kong tinapay, siya yung traidor. Diba? So, imagine niyo hindi alam ng mga alagad, si Juan at si Jesus lang yung nag-uusap. Kung nagtataka kayo, Pastor, saan po niya sinawsaw? Huwag niyo pong isiping kape, kasi hindi Pinoy. Hindi Pinoy si Jesus. Kaya yung mga Pinoy yung nagsasawsaw ng pandesal sa kape. Kaya nga sabi nung isang dayuhan na nagpunta sa atin, masyado ekang mga malilinis ang mga Pilipino. So akala naman po nung iba ay kasi 'di ba sila di tissue kapag dumudumi. Tayo mayroon pang bidet, mayroon pang sabon, kung ano-ano. Yung pa lang sinasabi nung dayuhan, kapag daw tayo kumakain ng tinapay, hinuhugasan pa daw natin. Sinasawsaw pa natin. So, hindi po sa kape sinawsaw ng ating Panginoong Hesus, tsaka niya ibinigay kay Judas. Yung isa po kasi sa kostumbre noon, meron yung host po ng bahay, usually yung may-ari ng bahay, ay maghahanda po ng isang malasang palaman o kaya naman ay ulam. Kasi hindi naman nagkakanin yung mga Hudyo, hindi kamukha natin. Tinapay ang kanilang staple diet. So, ang ginawa ni Jesus, pumutol siya ng tinapay, sinasawsaw niya doon yung tinapay, tsaka niya ibibigay doon sa So, naranasan niyo na hubang kumain ng sardinas, so, di ba masarap yun? So, parang ganon, So, ginagawa po yun ng may-ari ng bahay, ng host, nung salo-salo, bilang pagbibigay po ng, pagpapakita po ng pagpapahalaga at kabutihan sa taong pinagbibigyan niya. Halimbawa, si Ate Bel, pumunta sa amin. So, nagkaroon na pa ng isang dulang, nakaganon kami lahat. Imagine nyo, Hudyo tayo, So, bilang aking pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya at kabutihan sa kanya, ako mismo ang unang magsasawsaw at iaabot ko to doon sa aking bisita. So, ganun yung ginawa ni Jesus kay Judas. Iwinabot po niya yung tinapay na isinawsaw kay Judas na magtatraidor sa kanya. At ito po yung panghuling kabutihang ginawa sa kanya ni Jesus, sapagkat matapos po nito, imaginein po ninyo, hindi na yata umabot ng araw, kinabukasan si Judas, na matapos pong hulihin ang Panginoong Jesus at pinagkanulo na niya sa kanya, masyadong nabagabag ang puso ni Judas, na nakonsensya siya, nag-guilty siya at binigti niya ang kanyang sarili. Sa pagpapatuloy po ng talata. So, pero sa kabila nung pagtatraidor niya, makikita niyo mga kapatid, binigyan pa rin po siya ng isang masarap na isinawsaw na tinapay ni Jesus. Kaya niyo po ba yun? Mga kapatid, alam kong mahirap tong gawin, lalo na po sa mga taong traidor sa atin. Imagine niyo yung taong alam mong sinisiraan ka pag nakatalikod ka, gagawan mo ng mabuti. Bilang tao, mahirap yung gawin sa taong alam natin sinisiraan tayo kapag nakatalikod tayo. So mahirap tong gawin sa isang taong ginagawa natin ng mabuti, ngunit puro sama ng loob ang sinusukli sa atin. Ngunit ganito po ang halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus. Ginawan pa rin po niya ng kabutihan ng traidor na si Judas. At ganyan din po tayo dapat sa mga taong nagtatraidor at naninira sa atin. Minsan pagka nakakarinig tayo ng paninira, sasabihin natin, ganyan din naman siya . So, aanuhin natin, mas lalakihan pa natin yung paninira na ginagawa sa atin. Pero si Jesus, hindi po ganun ang kanyang ginawa. Kabutihan ang isinukli niya sa mga sa tao na gumagawa ng masama sa kanya.
So wag pong sumama ang loob natin sa kanila at gantihan po sila ng masama. Suklian pa rin po natin sila ng kabutihan, yung mga taong gumagawa sa atin ng masama, sapagkat ganyan po ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na pinakita sa atin. Sa ganyang paraan, nakikita po na tayo nga po'y alagad ng ating Panginoong Jesus. So matapos pong iabot ni Jesus ang tinapay na isinawsaw kay Judas, naging klaro na, at least kay Juan, kung sino talaga ang traidor. Sabi sa verse 27, pagkatapos ito, sa verse 27, at pagkatapos na maisubo, si Satanas nga daw po ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, kay Judas, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. So in verse 2, naaral po natin na una nang inilagay ni Satanas yung masamang kaisipang ito na traidorin si Jesus. Doon pa lang as early as verse 2. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta hinikayat ni Satanas si Judas, pumasok na talaga si Satanas sa kalooban ni Judas. Hindi lang para udyukan, kundi para mag-full control na kay Judas at gawin na ang kanyang kasamaan. So, ibig sabihin po nito, walang kasalanan. Ibig sabihin po ba nun, walang kasalanan si Judas at nagawa lang niya ang kanyang mga ginawa dahil kay Satanas? Well, hindi po, mga kapatid. Dahil sa talatang binanggit ko kanina in Matthew 26 verse 24, pinarusahan si Judas dahil po sa kanyang ginawang kasamaan kay Jesus. Ibig sabihin, responsable pa rin po si Judas dahil nagpadala siya sa tukso ng kaaway. Okay? Kinaklaro ko lang po yan, mga kapatid, dahil madalas kapag ka nagkakasala tayo o nahuhulog tayo sa tukso, ibinabaling po natin sa kaaway ang sisi. No? Kasi yung kaaway ganito, kasi yung kaaway tinukso ako. Bagamat totoo po na may kinalaman ng kaaway, kaya tayo nagkakasala, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo responsable sa mga nagagawa po nating kasalanan. Bilang mga mananampalataya, palagi po tayong may choice na hindi magkasala. Hindi tayo no choice. Nagkakasala lang po tayo dahil po mas pinipili nating makinig kay Satanas kaysa sa ating tagapagligtas na si Jesus. So, in this case, responsable pa rin si Judas kasi nagpadala siya sa tukso. Mas pinili niya ang temporal na kaligayahan na ang bunga po nito ay walang hanggang kamatayan kaysa doon sa walang hanggang kaligayahan na ang bunga ng pagsunod kay Kristo. So yung phrase po na ginamit dito ni Judas, mga kapatid, kung mapapansin nyo, ang ginagawa mo, present tense, ay gawin mo ng madali. Nagpapakita na hindi po ito unang pagkakataon na nagtraidor si Judas kay Jesus. Matagal na po niya itong ginagawa sa puso niya. Hindi lang po niya talaga ito, hindi talaga siya tunay na alagad. Marami na din po siyang marahil na pagpupulong na ginawa sa mga taong gustong pumatay kay Jesus. Kaya sinabi niya, if I will paraphrase it, yung matagal mo nang ginagawang pagtataksil ay gawin mo na ngayon ng mabilis. So after po nito, mga kapatid, agad-agad pong umalis si Judas, na makikita po natin sa panghuli po nating punto. Ang pag-alis ng traidor. Huli po nating punto. So matapos pong sabihin ni Jesus, yung sinabi niya kay Judas in verse 27, hindi po nakuha ng mga alagad ang ibig sabihin dito ni Jesus. Hindi po nila na-get yung bakit sinabi yun ni Jesus. Ang sabi po doon sa verses 28 to 30, hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinabi niya ito. Sapagkat iniisip ng ilan na sapagkat si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anumang sa mga dukha. So nang kanya ngang matanggap ang subo ay umalis agad at nooy gabi na. So sa makatuwid, hindi po naget ng maalagad na si Judas yung pinatutungkulan ni Jesus na traidor. So si Juan lang ang nakakaalam kasi katabi siya ni Jesus. So akala lang nila dahil si Judas ay treasurer, siya yung ingat yaman, siya yung may hawak na supot na nilalagyan ng pera, ay pinabibili lang siya ni Jesus ng pagkain para sa kanila. O kaya naman inuutusan lang siya ni Jesus na magpabigay ng tulong sa mga mahihirap.
Hanggang sa mga oras po na ito, mga kapatid, mapapansin nyo, walang kaalam-alam ang mga alagad maliban of course kay Juan na pinagsabihan ni Jesus at maaaring kay Pedro din na baka naisenyas na ni Juan kay Pedro kung sino talaga ang traidor. Na maaaring tinatanong po ninyo, bakit hindi na lang hinayag sa lahat ng ating Panginoong Jesus kung sino traidor? Di ba nagtatanong nga naman sila, teka, pwede naman sabihin niya, manahimik muna kayo, teka, ako muna magsasalita. Ang traidor talaga si Judas. Kaya pwede naman niyang gawin yun eh. Di ba't hindi niya ginawa? Hindi po yan sinagot ng talata, mga kapatid, pero malamang ito po ay sapagkat dahil nais ng ating Panginoong Hesukristo na magsiyasat ang bawat isa ng kanilang mga pananampalataya. No? At may mga pagkakataon po na healthy practice din po yan, maging sa buhay po natin. Patuloy po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo po talaga ay nasa pananampalataya. So pwede po tayo nitong matulungan upang hindi natin madaya yung ating mga sarili. And on the other hand, patuloy na makumpirma po yung ating pananampalataya na magdudulot po sa atin ng kagalakan. So, pangalawang tanong na maaaring iniisip nyo bakit walang ginawa si Juan at si Pedro? Di ba alam na nila kung sino traidor? O na bakit hindi na lang sinuggaban at pinagbubugbog nila si Judas, ano? Bakit hinayaan na lang po nilang umalis si Judas? Dalawa pong bagay ang naiisip nating sagot. Una ay sapagkat sobrang shock sila. Hindi sila makapaniwala. No, walang nagduda kay Judas. At marahil napakagaling niya magpanggap na siya pala ay traidor. So hindi nila alam kung paano sila magre-react. Pangalawa, shock din sila dahil nananatiling kalmado at confident ang ating Panginoong Hesukristo na paalisin si Judas na parang walang nangyari, na para bagang kontrolado niya ang sitwasyon. Wherein totoo namang kontrolado ng ating Panginoong Jesus, alam na niya simula pa lang kung ano ang plano ng Diyos. Nagamit niya ang pagtatraidor ni Judas upang maisakatuparan ang kanyang plano na mamatay ang kanyang anak para bayaran ang ating mga kasalanan. Judas meant it for evil, but God meant it for good. Ganyan po nagwo-work ang soberentiya ng Diyos at responsibilidad ng tao. Masama ang layunin ni Judas, kaya siya nagtraidor kay Jesus, pero ginamit yun ng Diyos para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Pagtapos po nangyari ito, umalis na si Judas, no? Susunod na makikita natin si Judas, hahalikan na siya si Jesus sa kanyang pisngi at doon na siya ipagkakanulo sa mga Romano. Pero sa pagkakataong ito, umalis na si Judas, pero may strange na comment dito si John sa dulo. Ang sabi niya, at nooy gabi na. Bakit niya sinabi yon, mga kapatid? Well, maaaring historically speaking, gusto lang niya sabihin kung kailan ito nangyari, ito yung nangyari na ng gabi na, o maaaring meron itong theological implication na maaaring sinasabi ni Juan na lumabas na nga ang kampo ng kadiliman. Gabi na. Patuloy na itong naghahari sa puso ni Judas at kanila lang i-execute yung kanilang maitim na balak para saktan at patayin ang ating tagapagligtas. Tunay nga na gabi na, lumalabas na ang kampon ng kasamaan. Pwedeng ganun ang ibig sabihin ni Juan. Kaya niya sinabi, nung panahong iyon ay gabi na. Ngunit hindi nila alam, maging si Satanas, na yung kanilang maitim na balak ay kanya palang gagamitin pala ng Diyos para sa ikabubuti. Na yung pagka-traidor ni Judas kay Jesus na build sa kanya sa nagbulid sa kanya sa kamatayan sa krus, ang siyang gagamitin pala ng Diyos upang mapatawad at malinis sa kasalanan ang marami pang traidor na gaya niya na magsisisi at sasampalataya. Bakit ko po kina-qualify yon? Mga traidor na magsisisi at sasampalataya. Malilinis lamang po at mapapatawad yung mga traidor kung sila po ay magsisisi at sasampalataya. Sa case ni Judas, unfortunately, hindi po siya nagsisi at hindi siya sumampalataya. Nakonsensya siya, oo. Nagilty siya, oo. Pero hindi siya lumapit kay Jesus. No? Nagkaroon siya ng worldly sorrow, kinitil niya ang sarili niyang buhay imbis na lumapit siya kay Jesus at humingi ng tawad at magsisi. Kaiba kay Pedro. Si Pedro din naman nagtraidor kay Jesus, di ba? Naalala niyo po ba istorya? No?
Sinabi, kasama mo yan, di ba? Nung ano, di ko nga kilala yan eh, sabi ni Pedro. Tapos, nadismaya din si Pedro sa sarili niya, di ba? Nabalik, di na nga siya naging apostol eh. Nagbalik na lang siya sa pangingisda, di ba? Alam mo yung istorya? Mangingisda na lang ako, failure ako. Ay, ba't ba ganun? Pag ganun, So, pero ano pinagkaiba nila? Nung lumapit sa kanya si Jesus, ayaw niya mabalik, hiya na siya sa Panginoon eh. Nabuhay muli si Jesus, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Di ba? Ano pinagkaiba nila? Si Pedro, lumapit kay Jesus, nagsisi. Si Judas, nagpakamatay. Hindi lumapit kay Jesus. So magkaiba po yun. At maaaring sinasabi niyo, mga kapatid, hindi naman ako ganyan. Pastor, grabe ka naman. Traidor, ako? Apakabait ko kaya? Hindi ko naman pinagkakanulo si Jesus gaya ni Judas. Di naman ako nakikipagsundo sa mga kaaway ni Jesus para ibenta siya sa halaga ng kung magkano ang isang alipin. At alam niyo po, mga kapatid, na tinatraidor po natin ang ating Panginoong Jesus araw-araw. Alam niyo po ba yun? Aware po ba kayo? Pastor, saan ang paraan po ako nagtatraidor sa ating Panginoong Jesus? Maaaring tinatanong po ninyo. Tinatraidor po natin ang ating Panginoong Jesus sa tuwing mas pinipili po nating magkasala sa Kanya kaysa sundin ang Kanyang kalooban. Bakit? Di ba binili ka na ni Jesus sa isang mataas na halaga? No? Sa 1 Corinthians 6:20, binili ka niya ang gamit ng Kanyang sariling dugo, meaning to say, pag-aari ka na niya. Siya na ang iyong master. Ibig sabihin, siya na dapat ang masusunod sa buhay mo. Ngunit maraming pagkakataon po, sinusuway po natin siya. Mas sinusunod po natin yung dati nating master, namely si Satanas, na hindi naman na po nagmamay-ari sa atin. So ano po dapat natin gawin, mga kapatid, kung gayon? Kung na-realize natin na maraming pagkakataon na natatraidor pala natin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga kasalanang ginagawa natin araw-araw, may ilang na tayo kay Jesus, di ba? Lalayo na tayo sa Kanya gaya ni Judas. Magiging miserable na lang tayo sa ating mga kahinaan hanggang mapatay na lang natin ang ating mga sarili sa ating sobrang pagkadismaya. Ganun po ba ang gagawin natin? Hindi po, mga kapatid. Ang dapat po natin gawin, lumapit tayo kay Jesus. Napakabuti ng ating tagapagligtas, napakabiyaya po niya sa mga taong nagsisisi at humihingi ng tawad at sumasampalataya. So sa kamila po ng pagiging traidor natin, kung tayo po ay patuloy na magsisisi at lalapit kay Jesus, ay papatawarin po niya tayo. At gamitin po natin yung biyayang yan na motibasyon. Dahil sa napakabuti ng aking hari at tagapagligtas, na kahit sa napakatindi kong pagkakamali at pagtatraidor na nagagawa sa Kanya araw-araw, paulit-ulit niya akong niyayakap, paulit-ulit niya akong tinatanggap, paulit-ulit niya akong ginagawa ng kabutihan. So maging motibasyon mo yan, kapatid, para sa susunod hindi ka na mag-traidor sa Kanya. Dahil napakabuti sa akin ng Panginoon, kahit tinutukso ako ng kaaway na magkasala, hindi ko yan magagawa dahil mahal ko ang Kristo na nagmamahal sa akin at gumagawa sa akin ng mabuti. So lumapit tayo kay Kristo. Siya ay mabuti, siya ay mabiyaya, siya ay maunawin sa mga traidor na gaya natin na nagsisisi at lumalapit ng mayroong pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoon.